Ang Marso 2026 ay hindi lamang isang karaniwang buwan, ito ay isang petsang ibinulong sa isa sa pinakamisteryosong interpretasyon ni Nostradamus. Noong mga nakaraang siglo, isinulat niya ang tungkol sa panahong tatlong bituin ang sisikat sa ilalim ng ginintuang kalangitan na magdadala ng biglaang kayamanan sa mga minarkahan ng tadhana. Marami ang naniniwala na ang propesyang ito ay tumutukoy sa isang makapangyarihang pagbabago sa pananalapi, ngunit para lamang sa tatlong zodiac sign. Ang tanong ay, isa ka ba sa kanila? Dahil kung ang mga oportunidad na darating sa iyo ay maaaring magbago ng lahat. At kung babaliwalain mo ang mga palatandaan, maaaring tuluyan mong makaligtaan ang sandaling itinakda para sa iyo. Sa loob ng maraming siglo, nananatiling isa si Nostradamus sa pinakamisteryosong personalidad sa kasaysayan. Ang kanyang mga isinulat, na puno ng mga simbolo at nakatagong kahulugan, ay binigyang kahulugan bilang mga hula tungkol sa malalaking pangyayari sa mundo, biglaang pagbabago ng kapangyarihan, at hindi inaasahang pag-angat tungo sa kadakilaan. Habang marami ang nakatuon sa kanyang mas madidilim na propesya, kakaunti lamang ang nag-uusap tungkol sa mga sandaling ipinahiwatig niya ang kasaganaan at kayamanan. Sa gitna ng kanyang mga palaisipang taludtod, may mga bahagi na nagsasalita tungkol sa isang bihirang pagkakaayon, isang panahon kung kailan binubuksan ng tadhana ang pinto ng yaman para sa ilang pinili. Ayon sa ilang interpretasyon, ang Marso 2026 ay nagmamarka ng isa sa mga makapangyarihang panahong ito. Ngunit ang oportunidad na ito ay hindi para sa lahat. Ito ay nakaugnay sa tiyak na enerhiya, tiyak na personalidad, at tiyak na mga zodiac sign. Sa video na ito, aalamin natin ang tatlong senyales na pinaniniwala ang makakaranas ng malaking tagumpay sa pananalapi, at kung ano ang dapat nilang gawin upang makamit ito. Bakit naiba ang Marso 2026? May mga sandali sa kasaysayan na tahimik lamang na lumilipas, at may mga sandali namang tila sabay-sabay na nagbabago ang enerhiya ng mundo. Pinaniniwalaang ang Marso 2026 ay isa sa mga bihirang turning point na yon. Ayon sa mga astrologo na masusing nag-aral ng galaw ng mga planeta, ang buwang ito ay nagdadala ng kakaibang pagkakaayos, isang pagsasanib ng mga puwersang sumisimbolo sa paglawak, gantimpala, at matagal nang hinihintay na tagumpay. Sa mga simbolikong interpretasyon na iniugnay sa mga isinulat ni Nostradamus, ang panahong ito ay inilalarawan bilang isang ginintuang kalangitan, isang oras kung kailan nagtatagpo ang pagsisikap at oportunidad. Hindi ito basta swerte. Hindi ito biglaang mahika. Ito ay bunga ng mga taong hindi nakikitang paghahanda na sa wakas ay tumugma sa tamang tiyempo ng universo. Ang mga pintuang pinansyal na dating tila sarado ay maaaring biglang bumukas. Ang mga oportunidad na parang laging naantala ay maaaring magsimulang umusad ng mabilis. Ang mga pag-uusap na dati walang patutunguhan ay maaaring maging kasunduang magbabago ng buhay. Ngunit narito ang mahalagang bahagi, ang ganitong mga pagkakataon ay hindi nananatiling bukas magpakailanman. Ang Marso 2026 ay kumakatawan sa pagbilis ng mga pangyayari. Para sa ilan, mararamdaman nilang sa wakas ay umaagos na ang lahat. Para sa iba, maaari itong magmukhang napakabilis na para bang hinihingi ng buhay ang matatapang na desisyon. Ang kaibahan ng tagumpay at pagsisisi ay nakasalalay sa pagiging mulat. Ito ang dahilan kung bakit binabanggit sa propesya ang tatlong sumisikat na bituin. Hindi lahat ay makakapansin sa pagbabagong ito. Hindi lahat ay kikilos sa tamang oras. Ngunit pinaniniwala ang may tatlong zodiac sign na likas na nakaayon sa makapangyarihang agos ng paglawak sa pananalapi. At ngayon ihahayag na natin ang unang senyales. Unang zodiac signo, Taurus, ang tahimik na tagapagtayo. Ang unang senyales na pinaniniwala ang nakaayon sa makapangyarihang pagbabagong darating sa Marso 2026 ay ang Taurus. Madalas hindi lubos na nauunawaan ang Taurus. Tahimik, matiyaga, matatag. Habang ang iba ay humahabol sa mabilisang tagumpay at dramatikong pag-angat, mas pinipili ng Taurus ang mabagal ngunit siguradong progreso, matibay na pundasyon, at praktikal na mga desisyon. Sila ang mga tagapagtayo ng zodiac, yaong tahimik na nagsisikap habang ang iba ay naghahanap ng papuri. Ngunit ang hindi nakikita ng marami ay kung gaano karami ang tiniis ng Taurus. Sa mga nakaraang taon, maraming Taurus ang maaaring nakaramdam na tila naiipit sa aspetong pinansyal. Mga proyektong naantala. Mga promosyon na naipagpaliban. Mga investment na mas mabagal kaysa sa inaasahan.
Maaaring pakiramdam nila, gaano man sila magsikap, hindi tumutugma ang resulta sa kanilang pagod. At gayunpaman hindi sila sumuko. Ang pagtitiyagang iyon ang mismong dahilan kung bakit napakahalaga ng Marso 2026. Sa astrolohiya, malalim ang koneksyon ng Taurus sa materyal na katatagan at kayamanan. Kapag ang isang makapangyarihang siklo ng paglawak ay nag-activate sa kanilang sektor ng pananalapi, gaya ng ipinapahiwatig ng maraming interpretasyon na mangyayari sa Marso 2026, hindi ito basta lumilikha ng pera mula sa wala. Pinalalago nito ang mga bagay na matagal nang itinayo. Ibig sabihin, ang tagumpay ng Taurus ay maaaring magmula sa isang bagay na matagal na nilang pinaghirapan. Isang ideya sa negosyo na tahimik nilang pinauunlad ay maaaring biglang makakuha ng tamang investor. Ang isang pangmatagalang posisyon sa trabaho ay maaaring maging oportunidad sa pamumuno. Ang isang sideline na dating tila maliit ay maaaring mapansin ng hindi inaasahan. Maging ang isang dating koneksyon ay maaaring bumalik-dala ang isang kapaki-pakinabang na kolaborasyon. Ang mahalagang salita para sa Taurus sa Marso 2026 ay pagkilala. Hindi magarbo o dramatikong pagkilala, kundi matatag at siguradong gantimpala. Ngunit may nakatagong babala rin sa loob ng oportunidad na ito. Likas na mainat ang Taurus. Kapag biglang bumukas ang mga bagong pintuan, ang unang reaksyon nila ay maaaring pag-aalinlangan. Maaaring may bulong ng pagdududa, paano kung masyadong mapanganib, o paano kung mabago ang nakasanayan kong komportableng buhay. Ngunit ang sandaling ito ay hindi tungkol sa padalos-dalos na panganib, ito ay tungkol sa estratehikong tapang. Kung pipiliin ng Taurus ang seguridad kaysa paglago sa panahong ito, maaari nilang maantala ang gantimpala. Ngunit kung pagtitiwalaan nila ang pundasyong matagal na nilang itinayo, maaaring maging simula ang Marso 2026 ng isang bagong yugto sa kanilang pananalapi, isang yugtong matatag, masagana, at matagal nang nararapat para sa kanila. Para sa Taurus, hindi ito bigla ang swerte. Ito ay hustisyang naantala lamang. At ngayon ang ikalawang senyales. Ikalawang zodiac signo, Scorpio, ang matiyagang mandirigma. Ang ikalawang zodiac sign na nakaayon sa pagbabagong pinansyal ng Marso 2026 ay ang Scorpio. Kung ang Taurus ay tahimik na nagtatayo, ang Scorpio naman ay tahimik na nagbabago. Ang Scorpio ay matindi, estratehiko, at malalim ang emosyon. Hindi nila hayagang ipinapakita ang kanilang mga pinagdaraanan. Kapag nakararanas sila ng pagkalugi, pinansyal man, emosyonal, o propesyonal, sila ay umatras muna, nagsusuri, at muling bumabangon sa likod ng saradong pinto. Sa mga nakaraang taon, maraming Scorpio ang maaaring dumaan sa matitinding taas at baba. Biglaang kita na sinundan ng biglaang pagkalugi. Mga tiwalang nasira sa pakikipagsosyo. Mga investment na hindi umayon sa plano. Mga proyektong bumuho sa huling sandali. Ngunit narito ang kaibahan ng Scorpio sa ibang mga senyales. Mas lalo silang lumalakas matapos ang pagkawasak. Madalas gumamit si Nostradamus ng simbolo ng Phoenix, isang nilalang na nasusunog at muling isinisilang mula sa sariling abo. Maraming tagapagpaliwanag ang iniugnay ang simbolismong ito sa enerhiya ng Scorpio. At ang Marso 2026 ay may dalang ganitong tema, muling pagsilang sa pamamagitan ng kapangyarihan. Hindi tulad ng Taurus na ang yaman ay maaaring lumago mula sa matatag na pundasyon, ang oportunidad ng Scorpio ay maaaring dumating ng biglaan at matindi. Isang matapang na desisyong pinansyal na ginawa noon ay maaaring sa wakas magbunga. Ang isang panganib na dati mukhang delikado ay maaaring magpakita ng nakatagong gantimpala. Isang hindi inaasahang mana, settlement, o mataas na oportunidad ay maaaring lumitaw na parang galing sa wala. Pinamumunuan ng pagbabago ang Scorpio, at ang panahong ito ay magpapagana sa kakayahan nilang gawing kita ang presyon. Ngunit ang pagbabagong ito sa yaman ay mangangailangan ng tapang. Hindi takot sa panganib ang Scorpio, ngunit takot sila sa pagtataksil. Kung ang mga nakaraang karanasan ay nagdulot ng kawalan ng tiwala, susubukin ng Marso 2026 ang kanilang kahandaang muling makipagtulungan. Ang tamang partnership ay maaaring magbukas ng napakalaking paglago. Ang maling partnership naman ay maaaring magpabagal ng kanilang pag-angat. Malinaw ang mensahe ng propesya para sa Scorpio, ang kapangyarihan ay dapat balansihin ng matalinong paghusga. Maaaring may inggit na pumalibot sa kanila sa panahong ito. Kapag nagsimulang umangat sa pananalapi ang Scorpio, hindi lahat ay matutuwa.
May ilan na magtataka kung paano biglang nagbago ang lahat. Ang iba ay maaaring subukang manghimasok. Ngunit sanay ang Scorpio sa presyon. Nauunawaan nila ang estratehiya ng higit kaysa kanino man. Ang Marso 2026 ay hindi lamang tungkol sa pera para sa Scorpio. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kontrol. Para sa mga isinilang sa ilalim ng senyas na ito, maaaring maglatag ang universo ng isang oportunidad na matindi, kahit nakakapanghina sa una. Ngunit sa loob ng tinding iyon ay nakatago ang napakalaking potensyal. Kung magtitiwala ang Scorpio sa kanilang likas na pakiramdam, matalas, intuitive, halos parang may pang-anim na sentido, maaari silang umakyat sa antas ng pananalapi na matagal na nilang pinaghahandaan ng tahimik. Hindi ito basta swerte. Ito ay tadhanang pinagplanuhan. At ngayon ang huling senyales. Ikatlong zodiac signo, Leo, ang piniling mapangahas. Ang ikatlong zodiac sign na nakaayon sa makapangyarihang pagbabagong pinansyal ng Marso 2026 ay ang Leo. Kung ang Taurus ay nagtatayo at ang Scorpio ay nagbabago, ang Leo naman ay namumuno. Pinamumunuan ng araw ang Leo, ang sentro ng enerhiya, liwanag at pagkilala. Hindi tulad ng tahimik na lakas ng Taurus o ng nakatagong tindi ng Scorpio, ang kapangyarihan ng Leo ay likas na nakikita. Sila ay mga natural na leader, visionaries, tagalikha, at matatapang na tagapagpasya. Ngunit ang hindi napapansin ng marami ay sa likod ng kumpiyansa ng Leo, may mga sandali rin ng matinding pagdududa. Sa mga nakaraang taon, maraming Leo ang maaaring nakaramdam na tila hindi sila napapansin. Hindi nabibigyang halaga ang kanilang talento. Kinukwestiyon ang kanilang pamumuno. Maaaring may mga panganib silang tinanggap na hindi agad nagbunga. Ang ilan ay naglaan ng oras, pera, at tiwala sa mga proyektong hindi nagbigay ng pagkilalang inaasahan nila. At para sa isang senyas na nabubuhay sa momentum at tagumpay, nakakadismaya yon. Ngunit narito ang kaibahan ng Marso 2026. Sa astrolohiya, umuunlad ang Leo sa mga panahong may paglawak at mataas na visibility. At ang partikular na panahong ito ay tila magpapagana ng parehong paglago sa pananalapi at pampublikong pagkilala. Ibig sabihin, ang kayamanang papalapit sa Leo ay maaaring hindi dumating ng tahimik. Maaaring may kasamang atensyon. Isang malikhaing proyekto ang maaaring biglang sumikat. Ang isang ideya sa negosyo ay maaaring mag-viral. Isang oportunidad sa pamumuno ang maaaring maglagay sa Leo sa posisyon ng otoridad at impluwensya. Maging ang social media, branding, entertainment, o mga negosyong entrepreneurial ay maaaring sumabog ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ang lakas ng Leo ay nasa matapang na pagkilos. At ginagantimpalaan ng Marso 2026 ang matapang na pagkilos. Habang kailangang lampasan ng Taurus ang pag-aalinlangan at kailangang balansihin ng Scorpio ang tiwala, dapat namang iwasan ng Leo ang labis na kumpiyansa. Totoo ang oportunidad, ngunit totoo rin ang responsibilidad. Ang mabilis na paglago ay may kasamang presyon. Ang biglaang kasikatan ay maaaring magdala ng mga kritiko. At ang paglawak ng pananalapi ay maaaring magtukso ng padalos-dalos na desisyon. Ang nakatagong babala ng propesya para sa Leo ay ito, mamuno ng may karunungan, hindi puro ego. Kung pagsasamahin ng Leo ang kumpiyansa at estratehiya, maaaring maging simula ang panahong ito ng dramatikong pag-angat sa pananalapi. Maaaring dumami ang kita sa mga investment. Ang mga business partnership ay maaaring lumawak hanggang global. Ang pagkilala ay maaaring direktang magbunga ng kita. Ito ang sandaling matagal ng pinaghahandaan ng Leo, kahit noong mga panahong pakiramdam nila ay hindi sila napapansin. Sapagkat kapag sumikat ang araw, hindi ito humihingi ng pahintulot upang magliwanag. Para sa Leo, ang Marso 2026 ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa ganap na pagyakap sa kanilang kapangyarihan at pagtanggap ng gantimpala para rito. Madalas na hindi nauunawaan ng tama ang mga propesya. Kapag nakarinig ang marami ng mga hula tungkol sa kayamanan, agad nilang iniisip na ito ay nangangahulugang madaling pera, biglaang himala, o gantimpalang walang kailangang gawin. Ngunit hindi kailanman ganoon ang tunay na kalikasan ng tadhana. Maging sa mga akdang iniugnay kay Nostradamus, ang oportunidad ay inilalarawan bilang isang pintuan, hindi isang regalong basta inilalagay sa kamay ng isang tao. Ang Marso 2026 ay binibigyang kahulugan bilang isa sa mga bihirang pintuang iyon. Para sa Taurus, ito ang pintuan ng matagal nang hinihintay na pagkilala.
Para sa Scorpio, ito ang pintuan ng makapangyarihang pagbabago. Para sa Leo, ito ang pintuan ng lantad na pag-angat. Ngunit narito ang katotohanang madalas hindi napapansin, hindi lahat ay papasok dito. May mag-aalinlangan. May magdududa. May hahayaan ng takot, pagmamataas, o mga nakaraang pagkadismaya na pigilan sila. At kapag lumipas ang pagkakataon, maaari nilang sabihin, muntik ko na sanang makuha. Tumutugon ang tadhana sa paghahanda. Kung nabanggit ang iyong senyas, hindi ito mensaheng umupo ka lamang at maghintay. Ito ay paalala upang patalasin ang iyong kamalayan. Palakasin ang iyong kakayahan. Suriin ang iyong pananalapi. Ihanda ang iyong isipan. Sapagkat kapag dumating ang oportunidad, bihira itong magpakilala ng malakas. Dumarating ito sa anyo ng isang pag-uusap, isang alok, isang panganib, o kahit isang hamon na nagkukubli bilang presyon. At kung ang iyong zodiac sign ay hindi kabilang sa tatlo, huwag itong ituring na pag-iwan sa iyo. Ang mga siklo ng astrolohiya ay umiikot sa iba't ibang yugto. Bawat senyas ay may sariling panahon ng pagbilis at pag-angat. Maaaring itampok ng panahong ito ang Taurus, Scorpio, at Leo, ngunit hindi ibig sabihin nito na nakalimutan ang iba. Ibig sabihin lamang nito na ang daloy ng enerhiya ay mas malakas sa ilang direksyon sa partikular na mga sandali. Ang mas malalim na mensahe ng propesyang ito ay hindi lamang tungkol sa kayamanan. Ito ay tungkol sa pagiging mulat. Ang Marso 2026 ay kumakatawan sa momentum. At ang momentum ay pumapabor sa mga handa. Habang papalapit tayo sa Marso 2026, tandaan ito. Ang hinaharap ay hindi nakaukit sa bato. Ang mga propesya ay nagbibigay ng mga posibilidad, hindi mga garantiya. Ipinapakita nila ang mga pattern, hindi ang tiyak na mangyayari. Ang nagiging tulay mula posibilidad tungo sa realidad ay ang pagkilos. Kung ikaw ay Taurus, tanungin mo ang sarili mo. Handa ka bang lumabas sa iyong komportableng lugar kapag dumating ang pagkilala? Kung ikaw ay Scorpio, tanungin mo ang sarili mo. Handa ka bang magtiwala sa iyong instinct at bumangon nang hindi natatakot sa mga nakaraang pagtataksil? Kung ikaw ay Leo, tanungin mo ang sarili mo. Kaya mo bang harapin ang spotlight at ang responsibilidad na kaakibat ng mabilis na pag-angat? At kung hindi ka kabilang sa mga senyas na ito, tanungin mo ang sarili mo ng mas makapangyarihang tanong. Ano ang ginagawa ko ngayon upang maghanda para sa sarili kong panahon ng paglawak? Sapagkat maniwala ka man sa propesya o hindi, may isang katotohanang hindi maikakaila, dumarating at lumilipas ang mga oportunidad. Nagbabago ang tiyempo. Gumagalaw ang enerhiya. At ang mga nananatiling alerto ang kadalasang napupunta sa lugar kung saan sila tunay na nararapat. Mas malapit ang Marso 2026 kaysa sa inaakala mo. Kung nabanggit ang iyong senyas, maghanda ng may karunungan. Kung hindi man, maghanda ka pa rin. At ngayon, nais kong marinig mula sa iyo. I-comment mo sa ibaba ang iyong zodiac sign, nararamdaman mo ba ang pagbabago sa iyong buhay? May pakiramdam ka ba na may mas malaking bagay na unti-unting nabubuo? Minsan, ang pinakamalalaking tagumpay ay nagsisimula sa paniniwala. At minsan ang paniniwala ang unang investment. Maaaring gumabay ang mga bituin. Ngunit ang huling desisyon ay palaging nasa iyo.